Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa ating programang Kamalayan. Ang programang Kamalayan po ay napapakinggan at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Kumusta na mga kapatid? Salamat sa Panginoon sa muli na naman pagkakataon ng pagsasama-sama upang tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Purihin po ang Panginoon sa kanyang kagandahang loob, sa panibagong araw na kanyang binigay at syempre sa pribilehiyo na siya po ay ating lalo pang makilala at tayo po ay lumago pa sa ating kaugnayan sa ating Panginoon. Alam nyo, napakahalaga nitong ating pinag-uusapan tungkol po sa spiritual growth. Dahil ang totoo, kailangan po ay aware ang isang mananampalataya na ang nais ng Panginoon is for us to bear much fruit. So ang ibig sabihin po niyan, hindi lang basta nagkaroon ng bunga, kundi ang larawan pong ibinibigay sa atin sa banal na kasulatan, masaganang bunga. At maraming klase po yan kung ating titingnan. Of course, alam po natin doon sa John chapter 15, tinuturo sa atin doon na tinawag tayo ng Panginoon, sabi sa John 15:16, siya po ang pumili sa atin at tinawag po tayo upang tayo po ay mamunga at manatili ang ating bunga. So talagang ine-expect ng Panginoon yan. Kadalasan ang nagiging problema sa ating buhay espiritual, yung bang ang dami nating expectations tungkol sa Diyos. Ano yung dapat niyang ginagawa para sa atin, ano yung pakinabang natin sa Kanya, ano yung panalangin natin na gusto nating sagutin niya, na paminsan hindi na natin napag-iisipan, baka naman ang Panginoon ay may hinahanap din mula sa atin. At yan nga po ang katotohanang makikita natin sa Bible. Kaya nga again, from John 15:16, you did not choose me, I chose you, I appointed you to go and produce lasting fruit so that the Father will give you whatever you ask for using my name. So napaka-powerful ng passage na ito kasi reminder po sa atin ito na etong layunin, pamumunga. Actually, kung uunawain po natin yung ating mga life experiences, provisions ng Panginoon, lalo nating maintindihan in light of fruit bearing. For example, yung tinalakay natin sa isang episode about problems, di ba? Kasi kung tutuusin, how do we respond to problems? Ang sabi po sa James chapter 1, at ito rin po ay makikita natin sa tinuro naman ni Apostol Pablo sa Romans 5, na pag meron daw pong problems, let it be an opportunity for joy. In fact, for great joy. So mapapatanong tayo, anong ibig sabihin great joy? Bakit great joy? May problema, tapos ang sabi great joy. It is an opportunity for great joy. Now, kung ang iniisip natin, ang goal ng buhay is comfort, napakahirap hong iugnay yung salitang joy sa experience ng problems. Bakit? Dahil parang magkalaban yung dalawa di ba? Gusto mo nga walang problema tapos may problema. Pero pagka naunawaan natin na ang layunin ng buhay ay growth, paglago, maintindihan natin na yung problema po ay hindi balakid sa paglago, na maging ang panahon ng problema is actually an opportunity for us to grow. Pagkakataon para tayo po ay matuto, lumago, mag-improve. Yan po ang binibigay sa atin ng problema. Kaya nga kung ating mamarapating balikan yung passage na yon sa James chapter 1, makikita po natin sa verse 2 hanggang verse 5
Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So let it grow. For when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. Verse 5, if you need wisdom, ask our generous God, and He will give it to you. He will not rebuke you for asking. No? So again, pag binigyan natin ng tamang perspektibo itong pagsubok, at naintindihan natin na ang layunin ng Diyos ay paglago, magkakaroon ng panibagong meaning ang konteksto ng problema. Bakit? Sapagkat sabi nga niya, when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. Nagiging pagkakataon ito para tayo po ay lumago. At tingnan niyo po ang description ng growth dito, verse 4. So let it grow. Ito for when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. Naku, napakaganda nun, Na ang ibig sabihin po niyan ay undaunted tayo ng problems. Ibig sabihin niyan, ano man ang kailangan natin sa ating paglilingkod ay taglay natin. At tayo po ay handang-handa na, ika nga sa prutas hinog na para sa ating paglilingkod. Yun ang napakagandang senaryo. Dahil ang totoo mga kapatid, paminsan, nasa atin yung potential, syempre, dahil una, nung tayo po'y nakakilala sa Diyos, may disenyo naman ang buhay, tapos may provisions ang Panginoon. Kaya lang, maraming mga balakid sa pamumunga, di ba? Minsan, di natin alam yung spiritual gifts. O minsan, alam natin, pero hindi pa developed yung spiritual gifts. Or minsan, alam natin, kaya lang hindi pa dedicated sa Panginoon ang spiritual gifts. Yes? Nangyayari po, di ba? And then, bukod doon, paminsan, pag naayos mo na yung aspeto ng spiritual gifts, meron pa ring problema, kagaya ng parte po ng pamumunga ay yung pagkakaroon ng maayos na relasyon sa kapwa. At minsan dito tayo nagkakaroon ng mga hamon. May times po na talagang hinog na yung kaloob mo na spiritual, ibig sabihin nandiyan na yung kakayahan, pero ang malaking struggle naman is pagdating po sa relationships. So, ibig sabihin po nitong you will be perfect and complete, needing nothing. You are fully furnished, equipped. Magagawa po natin yung nais ng Panginoon. At yun po ang pinakamagandang senaryo. Parang ganito lang yan, Kung kayo po'y tatanungin ngayon, sa inyong kalagayan ngayon, kayo ho ba pag sinabi ng Panginoon na, go, gawin mo ito, can you immediately and instantly say yes? O pagka daw ho ang ating sagot ay hindi tayo sure, baka, teka, may aayusin muna, it means na meron pong mga bagay sa ating buhay na hindi pa naka-align sa kalooban ng ating Diyos. So, dinidil ng Panginoon yan. Kaya nga pagdating doon sa John 15, balikan lang natin, pinapaliwanag sa atin doon yung proseso, di ba? Yung pruning process. Nililinisan tayo, so that we will be even more fruitful. Ganun pala. Kaya pag dumating ho ang panahon ng problema, halimbawa karamdaman, halimbawa mga financial problems, relationship problems, ano ba ito? Bukod po sa epekto na ang mga ito ay nagtuturo ng lesson ng paglago, ang isa pang purpose nito, ini-expand ng Panginoon yung ministry natin. Tingnan nyo sa 2 Corinthians chapter 1 verse 4. He comforts us in all our troubles so that we can comfort others. When they are troubled, we will be able to give them the same comfort God has given us. Minsan mapapaisip ka, Lord, bakit? Naglilingkod na nga, bakit may problema pa? Para bang naiisip natin, kung wala siguro yung problema, mas madali ang paglilingkod. Kung wala sigurong mga challenges, mas simple ang paglilingkod. Pero reminder sa atin to, pag in-interpret natin in light of growth and fruit bearing, ma-realize natin na yung pagsubok pala ay nagbibigay sa atin ng karagdagang kakayahan, sangkap para tayo po ay makapaglingkod ng mas epektibo. We will be able to give them the same comfort He has given us.
So, naglilingkod tayo, may mga problems and difficulties, ni-receive natin yung comfort sa Panginoon, we are able to extend it to others. Naintindihan natin sila, di ho ba? Personally, ito yung naranasan ko rin, alam ng marami sa inyo, at marahil yung iba sa inyo na dumaan din sa karamdaman, o marahil sa kasalukuyan may iniinda rin, alam natin na ang mga ito, instrumento rin ng Panginoon to eh. May mga pagkakataon po na yung mga difficulties na ito, pinagdadaanan natin, challenge sa ating buhay, dito tayo nililinang, hinuhubog, pinalalago, tinuturuan, dito natin nararanasan ang pagkilos ng ating Panginoon. At minsan magugulat tayo, may mga inaral tayo, may mga kaalaman tayo, pero yung point of connection natin sa Panginoon, hindi dun sa area na pinag-aralan natin, kundi sa area na naranasan natin ang pagkilos ng Panginoon. Di ba? Yung bang meron kang problemang pinagdaanan, yun ang naging point of connection, yun ang ginagamit ng Panginoon for us to minister effectively to other people. Hindi ko po sinasabing walang halaga o walang silbi ang pag-aaral. Naku, napaka-importante ho niyan. Kailangan yan at sinasabi din ng Panginoon sa atin yan. Pero ang point ko lang po, wag nating alisin yung posibilidad na maging yung ating mga problema, pagsubok, ay pwedeng maging instrumento ng Panginoon sa paghubog sa atin at sa paglikha sa atin ng mga bagay na relevant sa ating buhay that we can use to minister to other people. Ano po? Napakahalaga. Kaya nga, ang ganda-ganda nung sinabi, ano? When they are troubled, we will be able to give them the same comfort God has given us. Binigay sa atin. Nakaka-relate sila sa atin. Ano, meron tayong bridge or connection with them because of the problems. So, isa yan. Ano po? And then, ang Panginoon mismo, no, through His example, makikita natin sa Hebrews, siya po ay dumanas din ng mga problema na marahil po nirereklamo natin, pero ang sabi nga rito sa Hebrews chapter 2, verse 17 to verse 18. Basahin po natin. Therefore, it was necessary for Him to be made in every respect like us, His brothers and sisters, so that He could be our merciful and faithful high priest before God. Then He could offer a sacrifice that would take away the sins of the people. Since He Himself has gone through suffering and testing, He is able to help us when we are being tested. O di ba? So ibig sabihin, yung mga taong dumaranas ng problema, naintindihan tayo ng Panginoon. So tayo rin, alam naman nating may sagot ang Panginoon sa ating mga suliranin, pero ang kapanatagan po natin ay sa katotohanang hindi lang niya gustong sagutin yung mga pinagdadaanan natin, nauunawaan din po niya tayo. Yun ang napakagandang bagay na ating makikita rito. Kaya tayo din, as we serve God, hindi perpekto no? Yung mga life experiences. Paminsan nga mapapaisip ka, no? How we wish na walang problema para totally nakafocus lang tayo sa dapat nating gawin. Pero ang reality po, hindi ganun ang design ng ministry. Dahil magkaroon man tayo ng panahon to talk to people, share the Word of God to people, pero kung hindi naman tayo dumadaan sa mga hamon at lumalago, yung connection sa mga tao, yung patutuo na buhay ang Diyos, kumikilos sa ating buhay, is very essential in the ministry that we do. Nakaka-relate tayo sa kanila. Kaya nga, napakahalaga po nitong perspective na tinuturo sa atin dahil pag tayo po'y nakakaranas ng mga pagsubok, problema, at inintindi mo yan na binibigay ng Panginoon yan so that we will learn, we will grow, marirealize natin, yun pala ang purpose. Naalala ko noon, ako po ay nagmisyon sa Bicol, sa Naga, several times. Nung ako po ay estudyante pa sa seminary. And mga unang punta ko ron, hindi ko matutunan yung dialect. Kasi ito naman kasing Bicol, kada lipat mo ng municipality, iba-iba, no? Iba ho sa Iriga, iba sa Naga, yung kada lipat mo iba-iba. So medyo mahirap talagang maintindihan yung mga dialects doon, no? So anyway,
One time, ako po ay sumakay ng bus, nag-iisa ako sa biyahe na yon. Nasiraan dyan kamo sa may bandang, I think Laguna pa lang kami noon gabi. Nasiraan, nako, eto na. Pinalilipat ho kami ng bus. Ang nakakatawa dun sa aking karanasan, nung umalis kami ng terminal, lahat nagtatagalog. Nung umandar na yung bus, lahat Bicolano na yung salita. Biglang nagbago, pati yung konduktor, yung driver. Nung nasiraan, nako, wala na ho nagtatagalog, wala akong maintindihan. Yung pala ang ina-announce, lilipat na daw kami. Siyempre, hindi naman pwede yung buong laman ng bus makalipat agad. So pag may dumadaan, may bakanting ilang piraso, yung ilan sa amin lilipat doon. Hindi ko nga alam, hindi ko maintindihan. Pinalilipat na pala kami, wala akong ka-idea na yun na pala yung senaryo. So anyway, yung mahabang biyahe, lalong humaba at pagdating ko po ng Bicol sa Naga, ay na-share ko yan sa aking host. At alam mo, nagpasya sila ng ganito. Ay mula ngayon, wala nang kakausap sa iyo sa Tagalog. Magbibicolano kaming lahat pagkaharap ka namin. Sabi nila, sa halip na kami yung matutong magtagalog, ikaw mag-aral ng Bicolano. Di nag-aral. Wala kang choice kailangan intindihin mo. Yun, because of that experience, natuto ngayon ako. Konti. May kahit papano, may konting natutunan at nakakapagsalita kahit papano. Pero ang bottom line mga kapatid ay ito. It was through the difficult situation that I was forced to learn the dialect. Kasi wala akong magawa Ganyan din tayo sa buhay. Minsan, natututo tayo by reading the Word of God. We learn from other people's experience. Pero ibang level din kasi yung maranasan mo mismo, first hand, yung pagkilos ng Panginoon. For example, yung salitang love, pag-ibig, pwede mong matutunan yan by doing a word study, inductive Bible study, research. Pwede mong malaman yung mga original words, love, paano to pinaliwanag, anong ibig sabihin, anong klaseng mga salita sa original, paano na-translate. So marami yan. Pero iba pa rin, hindi dahil natutunan mo yan mentally, ay nangangahulugang na ipaparanas mo yan sa iba. Di po ba? Kasi kahit alam natin yan, kung wala naman tayong compassion because we never went through the same problems or we were never in a situation na tayo rin mismo naranasan natin yung problemado, hindi natin alam ang pinagdadaanan ng iba. Ang tao selfish din Minsan ang problema natin, ang lagi nating naiisip yung tayo. Ano yung kailangan ko? Ano yung problema ko? Paano nyo ako uunawain? Paano kayo tutugon sa akin? Pag hindi kayo tumugon sa aking pangangailangan, ay ma-stumble, magtatampo. Yan, ganyan tayo Ganyan ang tao. Pero alam nyo, pag nakakaranas tayo ng kabigatan, naintindihan natin yung kabilang side Alam natin, hindi madali. Alam natin, challenging. Alam natin, may hirap na pinagdadaanan. Dama natin yun So, somehow, yung mga experiences natin ng problems gives us that shared experience of problems and it makes us more relevant to their needs. So yung message na ating kino-communicate, which we know sa ating isip, we now able to share to other people na merong conviction at alam din natin na ito yung kailangan nyo kasi ito yung nag-minister sa akin nung pinagdadaanan ko yung pinagdadaanan nyo. So the comfort we have received is the comfort we pass on to others. Napakaganda, di ba? Kaya sa madaling sabi, kung iniisip natin na, Lord, may karamdaman lang ako, pass muna ako sa paglilingkod May karamdaman lang ako, Panginoon, may pinagdadaanan lang akong problema. Exempted muna ako, Panginoon, sa service kasi yaan ko muna matapos to. Ito lang muna pag-isipan nyo. Baka yung pinakamalaking paggamit ng Diyos sa ating buhay, baka yung pinakamalaking pamumunga sa ating personal na kasaysayan ay manggagaling sa pinagdadaan ng kabigatan. Magugulat ka. Baka yung testimony ng iyong journey through trials and difficulties ay maging isang instrumento ng Diyos
to bring encouragement to other people, to bring hope to other people, to lead them to the Lord. Na yung akala mo walang nag-oobserba sa iyong buhay, yung pala tinitingnan nila how you respond to problems, how you are affected by problems, and why you have hope in the midst of problems. Tapos magugulat ka na lang. Sasabihin ng iba sa iyo na encourage kami dahil sa iyong buhay. Bakit? No? Parang iniisip mo, paano? Paano nangyari? Paano nagkaroon ng encouragement? O kaya anong ginawa ko? Di ho ba? Yung pala nagiging maliwanag sa kanila kung ano yung ginagawa ng Panginoon sa iyong buhay sa gitna ng iyong pinagdadaanan. So, many times you are tempted to say, Lord, bakasyon muna kasi may problema. Lord, laylo muna kasi may problema. Or Lord, saka na lang ako ulit magiging active kasi may pinagdadaanan. Teka lang, baka ho, yung ating pinagdadaanan is the very instrument that God will use to minister to other people. Of course, nakikita nila yung salita na totoo sa ating buhay. At tayo rin, when we talk about compassion, love, trusting the Lord, alam nila totoo yun eh. Bakit? Kasi nakita nila kung paano tayong humarap sa mga hamon na yun. Di ba? Kaya ito po ang magandang pag-aralan at pag-isipan when we face trials, ano yung response natin? Well, some people will ask for an explanation. Lord, explain to me why is this happening? Misa sinisingil natin ng Diyos eh. Ang isang example si Habakkuk sa Old Testament. Tinatanong niya ang Panginoon, sabi niya, Lord, kung parurusahan mo kami dahil masasamang tao kami. Ang sabi niya, bakit yung gagamitin mo na bansa para parusahan kami, mas masama kaysa sa amin? Parang may mali yata. So, God revealed Himself to Habakkuk. Kaya eventually, si Habakkuk, kahit sa gitna ng problema, he learned to trust the Lord. Kasi po, many times, nabubulag tayo sa layunin ng Panginoon kasi para bang nandun yung feeling natin, ako pa ba na naglilingkod sa iyo? Ako pa ba dadaan sa ganitong problema? Kung kailan pa ba ako naglilingkod sa iyo? Kung kailan pa ba ako naging tapat at saka pa ako dadaan sa ganitong problema? Alam niyo po, maling-mali ang pananaw dahil ang totoo niyan, ang Panginoon mismo dumaan din sa mga challenges. And in the context of challenges, doon natin nakikita yung kanyang pagkilos. Kailan ba nalaman na ang Diyos po ay Jehovah Jireh, the God who provides? Hindi ba in the context of a need? Kailangan natin nalaman na ang Diyos po ay tapat in the context of difficulties. Nagtiwala tayo sa mga bagay na pansamantala, mga bagay na temporary, pero binigo tayo ng mga bagay na ito. And then we realize na sa Panginoon lang tayo dapat magtiwala. So sa konteksto ng pangangailangan ay doon po natin nararanasan ang makapangyarihang pagkilos ng Diyos. Di po ba? Kaya nga, kung tayo po'y natetempt to ask for an explanation, let us be content with God's revelation of who He is. Dahil hindi niya kailangang ipaliwanag ang bawat pangyayari sa atin. Pero ang layunin ng Diyos, makilala natin Siya sa gitna ng bawat pinagdadaanan. Yung iba po, they would exit from the problem. Lord, ayoko na, I will surrender dahil may problema. Saka na lang ulit ako maglilingkod. Nagtatampo. They don't grow. Hindi nagiging useful. What we need is endurance, to endure in the problem. Ano po yung endure? Ang idea po ng endure is very beautiful kasi hindi po yan yung passive na parang, naku, umuulan, palipasin muna natin. Hindi po. It is actively learning the ways of God as you go through trials. Ibig sabihin, hindi ka lang yung naghihintay na matatapos din to, kundi sa gitna ng pinagdadaanan, nandun ang pagkatuto, pagkilala sa Panginoon, nandun yung active learning experience as you go through trials. Kasi ang totoo po, may malalaman ka tungkol sa Diyos sa mga karanasang bago para sa iyo. I remember the Israelites nung nasa Egypt, anong pinakita ng Panginoon? Kaya ko kayong iligtas, nagpadala ng 10 plagues. They saw the power of God. Pagdating sa wilderness o bago dumating ng wilderness, it was a new experience. So sa konteksto nung pangangailangan sa lugar na yon, hinati ng Panginoon yung Red Sea. Pagpasok sa wilderness, again, another new experience, pinakita na naman ng Panginoon ang magagawa niya. Nag-provide ng kanilang pangangailangan. So sa madaling sabi po, yung nalalaman nila sa Diyos,
mula po dun sa experience sa Egypt is very different from what they learned about God doon po sa wilderness. At iba rin yung natutunan nila doon sa pagpasok sa Promised Land. Ganyan ang Panginoon. So if we are willing to learn, we will learn from God. At yan po ang challenge. Kaya mga kapatid, sana po ay maging napakalinaw nito para sa atin dahil ang hangarin ng Panginoon ay tayo po ay patuloy na lumago. At anumang pinagdadaanan ay pagkakataon para makilala at maranasan ng Diyos. Ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV. At ito naman ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at siyempre nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.